welcome back po muli dito sa amin rito muna. Para kahit mapano ay sa susunod na Anyana. Ay kay Rich, masarap yung ulam natin at magugustuhan niya. Kaya pakihinaan po ng sounds. Yep. Baka masanay kayo rito ha. Ba't parang lapat? Anim lang nalagay ko. Ano kasi, 4 lang kayo. Buti na lang siya. Napalaban sa Rick ah. Kaldero. Totoo. Paano di size? Kundi sa SD. Lagay natin dito. Suporta dito sa aking channel ay sa video. Nung nakaraang Monday, meron tayong 2 video na kung mga nababasa na comment, medyo nalilito. Yung buong araw na video, hindi naman po kagad natin yan mga karaos, good morning po. Good morning, kamusta po tayong lahat? Ito, welcome back po muli dito sa aming channel. Bali, October 21 po ngayon. Yan, araw po ng Lunes. Ito mga karaos, bad news. Meron tayong nabalitaan, meron papasok na malakas na bagyo dito sa ating bansa. Kaya medyo magiging apektado naman po yung ating mga ongoing project dito. Okay, bali sa Anyana, meron po tayong topic doon. So, bakit po natin pinadadagdagan ng puting tie beam yung ating corner slab extension. So, yun ang topic natin ngayon tungkol doon. Then, magbibigay na rin po tayo ng update dito po sa ating mga ongoing project dito sa Lumina. Bali kahapon po, nag full force po tayo rito muna. Para kahit papano ay sa susunod na linggo na paparating, bali ngayon yun, makakapaghanda po ulit tayo kapag pumasok po tayo dun sa outside work natin dito sa may Anyana Bel Air Central. So sa mga nagtatanong nga po pala, itong branch ng Anyana Subdivision ay dito sa Mulawintan sa Cavite. Kaya ito mga karaos, samahan niyo po muli kami ngayong araw po ng Lunes. Enjoy watching po. Yan, let's go. Tara. Good morning nga po pala sa lahat ng aming kliyente. Good morning po. Ang weather natin ngayong araw ng Lunes ganito. Konti lang yung araw, pero yung ulap ganyan. Huwag naman po sanang mag-umpisa na kaagad yung bagyo. Pagbigyan muna kami, marami kaming ginagawa rito. Ayan. Log! Good morning! Si Adonis nandyan? Adonis, good morning. Don, pakibaba nga muna to. Yan, pinababa ko si Adonis kasi may onting instruction ako sa kanila. Ito yung naiwan yung gamit sa Phase 5. May mga tech screw pa rito. Tapos 1 litrong epoxy primer. May roller ka pa ba dyan? Extra meron pa na. Ayaw ko lang kung ano pwede pa yun. Tapos itong anong tawag dito? W clip. Kapag uwian nyo, pwede kayong dumaan sa hardware na lang. Daan ka. Kuha ka lang doon. Okay, ano na yung ginagawa rito? Inside gutter. Yan, inside gutter po na stainless. Tapos ito nga po pala may kisame yan. So nagkukumpuni sila ng bubong dun sa taas. Sa may back extension yan, no? Or dito, sa harapan. Yung kinukumpuni niyang bubong, dito. Okay, sa harapan. Yung sa likod, flashing na nilalagay. Flashing na lang yan. Sige. Tapos dito nga po pala mga ka-row house, ang finish po nito is PVC panel. So pwede rin na may spandrel, pero mas pinipili ni client is PVC panel. Tapos may insulation tayo. Tapos bubong. Yung bubong natin dito na ginamit is yero na. Yan, yero na po yung ginamit natin. Pang matagalan na po. Tapos pagkabila, flashing. Tapos dito may side by side grills tayo rito gamit yung 2x2 tubular. Tapos ang ending po nito, yan, ang ending po niyan, meron po yung polycarbonate dito sa gilid. Ang polycarbonate yan, tsaka doon. So epoxy primer muna. Tapos ang pintura po na gagamitin dito is sa black. Log, iwan muna namin kayo. Log, iwan muna namin kayo. May kailangan ka pa? Halos wala naman na. Yung W clip na ibigay ko na. Nandiyan na. Dumating ba yung carrying channel, Log? Yan, ito yung additional na materials natin din. Meron doon sa balde. Binigay ko sa kanya. Alright. Tara. Dito na po tayo sa Anyana. Good morning and good morning sa mga client owner uli namin. Good morning kay sir at saka kay ma'am. Ayan. Kuya Boy, good morning po Kuya Boy.
Ricky, good morning. Morning, boss. Welcome sa Anyana. Ay, kay Richard, good morning. Tsaka kay Sandy. Kay Sandy, nagsaing na ba kayo? Sa boss. Masarap yung ulam natin at magugustuhan niya. Kuya, pakihinaan po ng sounds. Okay, bari, may konti kaming naging problema rito regarding sa structural plan. So, yan yung isi-share namin sa inyo. Laki nito, kuya. Saan tong poste na to? Dito na yan, sa slab. Dito na po yan. Dito na nga po yan, sa slab na. Ang sukat nito, Kuya Boy, sukat. Anilyo. 15 by 35. Yan, 15 by 35 po yung anilyo natin. Yan. Tapos dito, start na po sila CHB laying. Yan, ang pinagawa kong tansi sa kanila rito, dalawahan para sigurado po na hindi uma-adjust kada patong yung ating asintada. Maintain to kuya, no? Dalawahan tansi. Sa hollow blocks, ayan, bali 5. Sa layering naman, every 3 layer ay nagdadagdag ng horizontal. Yan, horizontal 10 mm. So, taka-3 layer na. So, dito pala mag-umpisa yung ground level. Yan, hanggang sa may angat namin to, hanggang sa pataas. Tapos dito may gap po talaga ito. Yan, may gap talaga. Yan ang pinaka-gap natin sa asintada. Kaya napakaswerte po nitong unang kapitbahay natin dahil yung pader nila may waterproofing, may palitada, ayan, may top coat pa. Pero yung sa atin, pag natapos to, as in yun na lang talaga. Ayan na. Buksan mo nga ulam natin, Rick. Ayan eh. Ulam natin, sa inyo lang pala yan. Pagsaing na ba? May tubig. May pa lang, may pa lang. Jollibee yan, Jollibee. Lagayan, Jollibee. Wow! Baka masanay kayo rito, ha? Baka ako dito. Baka masanay kayo rito, ano? Pork steak. Ayan, ayan, palit po muna sila kasi sila Master Jojo, si Louie nandun. Buhangin. Graba. Buhangin, graba. Okay. Kung baka buhangin, magpa-deliver tayo. Asa na yung ano natin? Nakita niyo yung plano natin? Ito pala. Yan na. Okay. Okay. Bali, ni-request po namin dito sa admin office kasi ang setup po ng structural natin, yung sa poste, may apat tayo na 15 by 35 na nakatayo po rito. So mataas na po yan, hanggang dito na po yan sa slab. So magkakaroon pa kami ng apat na excavation column po rito yan para sa column footing. Then nagpapalagay po tayo ng column footing tie beam natin. So yung footing tie beam natin dito po, yan, dito at saka rito, para magkaroon siya ng interlock. Then nagano na po sa amin si admin ng opisina, nag-email na aprobado na. So ang tie beam po kasi natin nandito lang at saka nandito sa baba. So sa ground area magkakaroon po siya ng pabalagbag, meron din dito at saka rito. Yan. So yun, isa aprobado na. Yan, aprobado na. Maraming salamat po sa Anyana. Yan, lahat naman po ay ipagpaalam nyo lang bago nyo gawin. Pag na-aprobahan naman yan, madali na. Tapos structural layout namin sa may mating dito sa taas, humingi kami ng permiso na bakbakin namin yung pader. So kakapit po tayo dun sa ating mating at saka dun sa ating tie beam or biga sa taas, pagkakapitan po ng ating structural slab. So isa yan sa mga dahilan kung bakit po nagpaalam po tayo sa admin office na bago natin gawin to ay magkaroon po ng rito additional structural layout sa footing tie beam. Then ito naman po, inalam naman muna namin yung ground area nito kung meron bang mga nakalagay. Nandito yata yung yung septic tank. Dito naman po, bago po natin ipagpaalam yun, inalam naman natin kung hindi ba tatamaan yung ating septic bolt detail. So dito po nakalocate
So, ayan, digestive chamber at saka yung leaching chamber. Bali may 3 butas po to. Yan dito. Okay. Yan na muna po yung ano natin dito, update. Tapos baka magpaano po tayo rito, magpa-deliver pa ng buhangin. Ayan, graban natin yung buhangin na yun. Kain muna. Kain muna kayo. Muntik na tayo mali sa pagkain. Sino nagsaing sa inyo? Ba't parang lapa? Ang saing. Sino nagsaing yan? Sa akin, boss. Ikaw. 7 daw yan. Sabi ni Louie, 7. 6 lang nalagay ko. Ano kasi 4 lang kayo, no? So 7 bigas, 7 tubig. Oo. Yan na. Purchase muna tayo ng ibang materyales na kailangan po natin sa Lumina. Ayan, dito tayo kay Ma'am Melanie. Tapos mamayang hapon mag-update po tayo dun sa iba pang mga ginagawa natin sa Lumina. Tapos babalik po tayo dito sa Anyana. Yan, meron lang po tayong kailangan na gawin po dito sa 13 para dito po sa ginagamit nating sasakyan. Yan, may pupuntahan lang tayo rito. Tara. Ayan, dyan muna yung sasakyan. Kailangan po natin na papalitan na yung mga gulong. Kasi nung nakuha natin ito sa sasakyan na to, medyo maninipis na yung gulong. Ngayon lang po kami nagkaroon ng konting oras. Tapos yung kanina nga pala, pagising namin, itong bahaging kanan bahagi na to, flat po to. Ayan, flat po siya. Tapos maninipis na yung gulong niya. Yan, second owner po tayo nitong sasakyan na to, kaya kailangan nating malagaan. So dito yan kay Sir Facundo. Naalala nyo yung owner type jeep yung gamit ko. Dito rin ako madalas nagpapapalit ng gulong. Ayan, Facundo Tire Trading. Babalikan na lang po namin yung sasakyan. Ayan, tricycle tayo. Nandito muna tayo sa SM. Yan, shoutout po kay Ma'am Ninita. Yan, nakausap natin kanina. Ninita Bernaldez. Yan, medyo matagal kasi maghintay dun sa kila Sir Facundo dun sa sasakyan. So nagpapapalit po tayo ng gulong kasi makakabuti rin po yun sa biyahe natin, sa pagtatrabaho. Kailangan natin alagaan yung mga spare parts ng sasakyan para hindi tayo pahamak. Ayan, gusto ko nga lang po pala muna magpasalamat sa inyo mga karos kasi itong pinampapalit natin ng gulong, itong sasakyan ay nakuha natin sa YouTube. Pang-apat na po nating inipon kung papalit po ng ating mga gulong. So dito muna tayo magpapalipas ng oras kasi medyo mainit doon. Mamaya babalik tayo, tatawag na sila sa atin. Ayan, may nagpapa-shoutout pa ba para nabati natin? Wala na. Ayun na pala. Ayos na, boss? Thank you. Ano, kamusta yung mga brake? Maayos? Harapan ng pinalitan. Yung brake? Pero lahat okay pa, maayos. Yung mga brake sa likod? Okay. Ito lang bago. Pinalitan na. Hanggang yung Ayos na. Nasa City Mini Home dito tayo. Mga fittings para sa ginagawa nila Louie at kina Master Blogger. Yan, binili na natin. Bumili na rin tayo nito. Towel holder. Ito, towel holder at saka shampoo holder. Ito. Ayos. Okay, kompleto. Makabalik na po ulit tayo rito sa Anyana. Yan, binalikan po uli natin sila.
Break time ah, break time. Ano merienda nyo, kanin? Kanin. Ayaw iba, ano? Tinapay. Ayan, bali nakatatlong poste na si Kuya Boy po rito. Bahagyang malalaki nga po ito kasi yung gagawin natin dito is high slab. Kaso nga lang, wala na pong asintada yun. Bali, ang structural foundation po nun ay ano na lang po, naaayon na lang po sa mga poste, kaya medyo malalaki po ito. Tapos yung hukay rito, ayan, tinutuloy na po. Tapos yung sa tansi po natin, yan, may gap po siya, kaya pag nagbuhos po tayo ng mga poste rito, may allowance, hindi nakadikit dito sa pader. Yan, 2, 4, 6. Pwede pang dagdagan to kasi D5 yung ginamit po nating hollow blocks. So 8 to 10 layer kaya po yan kapag ka D5. Sintada 6 to 7 layer naman po kapag ka mga D4. Mukhang hindi yata kayo nagdala ng mayroong pambaon na merienda. Buti na lang sinobrahan yung ulam, no? Ba't nagsayang uli kayo? Napalaban sa Rick ah. Kaldero? Tutong na lang. Disin ko pa lang yan. Paano di sais? Kung di sais pa na hollow blocks na. Kali lang ang supot na yan. Siyam na. Siyam na supot na, sa asintada na yan. Malaki po kasi ito, kaya malaki din po yung ipinapasok na mortar. Yan. Yan yung mga matitibay na mason yung nilagay natin dito habang wala pa sila Master Jojo. Bali mga karos, ito muna yung ating update dito sa Anyana. So kailangan din natin gumawa ng video dahil nanonood si ma'am dito at saka si sir, yung client natin. Bali aprobado na po yung ating tie beam po rito. Aprobado na at saka dyan. So aprobado na siya. So sa nangangahulugan na kapag nag-excavation po kami rito para sa footing tie beam, makikita natin meron po siyang hukay dito tsaka dun banda. So nakausap naman namin yung engineer no nakaraan. Kailangan pa rin pong formality na magpasa tayo ng another plan. So nag-email na lang po ako sa email sa Anyana. So nag-forward ako na kung ano pa yung mga pwede naming i-execute dito. So gusto lang nila may pinanghahawakan silang approved plan. Yun lang. Mga karos, ang ano nga po pala namin dito, target namin is sa 4th week of March 2025. So tingnan natin kung kakayanin po natin yung time frame. Ngayon sa poste, ayan, makikita naman natin. Ayan, makikita po natin dun sa pinaka setup ng plano, dun sa plano ng foundation structural ng poste. So ito meron kaming 1, 2, 3, bali itong 1, 2, 3 na to anilyo. Ito yung anilyo na 5 cm po yung gap. Tapos meron kaming dalawang layer naman. So 1, 2 na 10 cm, then the rest isa 20 cm na hanggang papunta po rito. Busog na. Iba talaga kanin. Busog. Punta muna tayo ng opisina. Bali magpapasok po tayo ng mga scaffolding kasi medyo tumataas na po yung ano natin doon, asintada sa back extension. So kailangan na nila ng mga tuntungan or hamdamyo. Yan, pati po yun isa kailangan nating gate passan, pero for full out, pag magpa-pull out natin, tsaka kailangan din po uli natin mag-fill up ng pull out gate pass kapag ilalabas na natin yung mga scaffolding natin tsaka handamyo. So dito nga po pala sa project natin, kailangan natin ng madami-daming scaffolding, or kaya pwede naman tayo gumawa na lang ng tuntungan or handamyo. So isa sa mga ire-repair po kasi natin dyan yung mga pader sa labas. Ayan, yung mga pader na yan, may mga pagkakataon na kapag umuulan tumatagos yung tubig
mula sa labas papunta dun sa loob. Isa yun sa mga ayusin. Okay na kagad? Ayos na? Okay, tara. Kuya Rigor, paint thinner. Thank you, boss. Okay. Ito na yung update dito ng mga pintuan. Yan, pinapakinis na. Meron tayong tatlong solid door mahogany para sa mga kwarto. Ilaw? Ayan. Nice kayo din to. Tapos yung mga pintuan nito, tsaka yung loob, yan, puro puti. Ang tsaka rito, puro puti. Ito yung kulay ng aming pader, bali off-white siya. Yan, tool white. Tapos yung sa kornisa, semi-gloss. Yan, semi-gloss para buhay na buhay yung pader natin, yung mga walls at saka yung ceiling. Ang ganda. Ito yung isang project natin na puro dismantle at saka demolition lang. Ayan, ito galing po sa dating lababo rito. Ayan. Ito unti-unti lang po muna namin na binabaklas ng dahan-dahan kasi baka mamaya merong mga nakapailalim po na linya ng wiring. So ito wala na to, baklas na po yan dito. Ayan. Tapos ito iningatan po namin kasi baka gusto pang kunin ng may-ari ito. Yung mga gamit na yan, ipo-pull out namin, dadalhin po namin sa bodega. Wala na rin po yung kanyang cove ceiling dito. Ayan, baklas na rin. Kasi itong tiles, sabi ni client, kung sakaling hindi naman magkakaroon ng damage, baka wag nang tanggalin. Pero sa nakikita ko po kasi, meron lang abang ng isang outlet. Ngayon, kung dito malalagay yung TV console area, baka tanggalin po natin yan kasi dadagdagan po natin yan ng wiring. Tapos yung kable po sa mga internet itatago natin. Baka mabaklas din po siya. Pati itong TNB isa-isa rin po itong babaklasin. Lahat po yan. Yan. So ito yung update muna dito. Yung update naman dito sa ating third project taong 2024. Ayan. Bali ito nga po palang window grills na to ay para doon sa second project namin. So dito na lang po namin inassemble. Kasi gawa na po yun, malinis na. So ayan si Marvin, yung pinipinturahan niya. Malapit na rin po itong matapos. Siguro mga nabibilang na lang po yung araw. Hindi naabuti na isang linggo to. 2 araw na lang kay Louie. 2 araw na lang kay Louie yan. Louie pa! Bukas tapos na to. Oh, bukas tapos na yan kay Louie. Lalong bali. Mga binili natin na gamit kanina para dun sa galing doon sa hardware yan para po dito yun. Ito yung aming tiles na ginamit sa stairs. Yung footstep and riser po. Matte finish. Yeah, sidings pa lang pala muna, no? Bali yung riser pala. Oh, yeah. Minabalik na ni Master Jojo yung mga pintuan. Tapos yung mga cabinet handle na to. Cabinet handle, ayan. Ayan yung binili natin sa Wilcon. Sakto lang. Ayan, lalagyan na lang po namin ng rod yan. Hanger rod. Ganda na rin.
Diyo yung pambutas nga pala ng drawer nandun. Nabili ko na. Nandun sa mga plastic lahat. Ayan mga karos, bali hanggang dito na lang po muna yung vlog natin ngayong araw po ng Lunes. Yan, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta dito po sa ating channel. Ayan, nagpapasalamat nga po muli ako sa inyo kasi syempre kahit papano itong sasakyan natin na to ay napaka-importante po nito. So kung meron dapat pong importanteng dapat pong palitan dito, ayan, mahalaga po na meron po tayo kahit papanong ipon. Kasi kapag meron ka pong ganitong klaseng bagay, kailangan meron ka rin pang maintenance, di ba? Parang bahay. So importante yun, nag-iipon po tayo para sa oras po ng pangailangan. Kagaya po nito, hindi ko na napakita sa video kanina kasi kaninang umaga flat po yung magkabilang gulong, yung dalawa. So gulat din tayo kasi nung kinuha po natin to, medyo madilim na po kasi yun, medyo hapon at gabi na. Kaya nung in-inspect po natin to, nagulat din tayo na medyo manipis na. Pero expect natin na kapag second owner ka or second hand yung sasakyan, may mga possibility talaga na may dapat kang palitan. Ayan, muli ako nagpapasalamat sa inyo dahil sa walang sawa nyo suporta dito sa aking channel ay meron tayong natutugunan at meron tayong napupunan na pangangailangan natin na makakatulong po sa trabaho, lalo na sa mga trabaho na ginagawa ng ating mga kasama. Syempre pag may kailangan sila, itong sasakyan din ang dahilan para maihatid natin yung mga pangangailangan nila sa mga trabaho nila. Meron nga lang din po pala akong gustong ipaliwanag sa inyo tungkol po dun sa video. Nung nakaraang Monday, meron tayong 2 video na nagawa. Kaya medyo na-delay po yung video natin. Pero lahat naman po ng ina-upload natin araw-araw ay dire-diretso po yun sa mga ongoing and actual na nangyayari po rito sa Lumina Homes at saka dun sa Anyana. Ayan, maraming salamat po mga karos sa inyong pangunawa dahil meron pa rin ako mga nababasa na comment, medyo nalilito sila pero araw-araw lang po kayong tumutok dito sa mga nangyayari at saka sa mga nagagawa namin dito sa mga house improvement. Ayan, subaybayan nyo lang po at hindi po kayo malilito. So nangyari lang nun, 2 video yung nagawa natin kaya sa isang araw, kaya nagkaroon po tayo ng delay dun sa video kasi araw-araw po natin siyang ina-upload. Bali ito nga po pala mga karohas, itong video na to na mapapanood nyo, ito yung nangyari ngayong araw po ng Lunes. Yan, Lunes. Bali October 21. So balik na po tayo sa daily routine na vlog na syempre pag ginawa po natin yung buong araw na video, hindi naman po kagad natin yan ma-upload agad ng mismong araw na yun. So kinabukasan pa po natin yung ma-upload. So paano mga karos, kita-kita na lang po uli sa susunod na video. Yan, God bless po sa ating lahat. Yan, paalam po muna. Ingat po tayong lahat. God bless.